Hello guys! Welcome back! So, for today's video, another day, another vlog, another gala! Ito na nga, pupunta nga kami sa Wawa Dam, Montalban, Rizal. Dahil bakasyon ng mga estudyante, magsiswimming kami. Dito lang pa na to, malapit sa amin. Matagal na kami kinukulit ng mga bata. Sobrang init na sila. At ito na nga, nilalabas na nga namin ang aming mga dadalahin. Anong oras na rin kami nakaalis dito? Mga bandang alas 11 ng tanghali. Napakainit na at medyo tirik na ang araw. Niloloko nga kami ng mga kapitbahay namin. Nakita kasi yung mga dadalihin naming mga gamit. Napatanong tuloy sila kung saan kami pupunta. Hoy, sabi namin init na mga batuta. Kailangan na nila mag-swimming. Biniro nga kami, nahibas na raw ang ilog. Tinahari na kasi kami ng alis. Bali, dalawang motor lang kami, si Aubrey at meron nga pong angkas dyan na Junakis. Hindi nga lang kita sa camera. Bali nga pala 10 packs kami. Yung ibang anak ko kasama nila ate. Nag-commute lang sila, sumpay sila sa jeep. Sa mga gusto nga pala pumunta sa Wawa Dam, sakay lang kayo dyan sa may Litex ng jeep. Tapos baba kayo ng Robinson. Pagdating sa Robinson, sakay kayo ng tricycle. Sabihin nyo kay manong driver sa Wawa Dam kayo pupunta. At kung mag-motor naman kayo, search nyo lang yung Wawa Dam, Montalban, Rizal. Searchable naman siya. At nung nakapasok na ako sa arkong to, palingat-lingat na nga ako yan upang hanapin ko sila. Alam kong late na ako sa meet a place. Dumaan pa kasi ako sa Alphamart, bumili pa ako ng soft drinks at saka ng tasty bread, palaman na rin sa tinapay. Napagalan nga ako dito sa parking area kasi hinihintay namin sila. Yun pala, kami hinihintay nila. Sinundo na nga kami dyan ng anak kong panganay. Kanina pa raw sila nakapasok ng kuweba. Kami na nga lang daw ang inaantay. At dito nga, nagsuot na kami ng life jacket. Dahil sasakay lang kami ng bangka. Bawal nga pala walang life jacket dito. Bago nga kami makapagsuot ng life jacket, yan ang tagal po namin naghintay. Hindi pa kasi kami kompleto. Si Ans kasi bumili pa ng tubig, yung container na blue. Doon pa yun bibili sa bandang parkingan. Medyo malayo-layo ang lalakarin niya. Pero hindi naman masyadong malayo. Uy, paano ba? Ano Para sa akin kasi ang layo nun, lalo na kung may bit-bit ka na isang container na tubig. At sumakay na nga kami ng bangka dyan. Ang ingay na nga ng mga bata, pati na rin ng mga matatanda. Naging isip bata na rin. First time kasi nilang sumakay ng bangka. Napakaraming ang taong naliligo sa paligid. Ang iingay nga nila at nagsisigawan na akala may meron silang artista ay nakita. Uy, mema lang po. Sa malapit nga lang kami maglalatag ng tent. At doon na kami mag-overnight. Dito nga ay bumababa na kami. Tama na nga ang saglit na kaligayahan sa pagsakay sa bangka. Kanya-kanya na lang tanggal ng mga life jacket. At kanya-kanya na ring dampot ng kanilang mga bitbit. Dito nga sa cottage ito ay 250 for cottage. Bawal nga mag-overnight dito. Meron nga kami kinakausap dyan yung may-ari ng cottage. Ano kanya kasi ang may-ari ng campsite. So doon kami pupunta. So iniwan ko muna dito iba kong kasamahan at nagpasama ako dito sa dalawang bata. Kausapin ko kasi yung may-ari ng campsite. Tumawid nga kami ng ilog. Mababa lang naman ito. Hanggang leeg. Uy, joke lang po. Tapos ko nga makipag-usap sa may-ari ng campsite. Sinundo ko na nga sila. At ito, naglatag na nga kami ng tent. Napakalaki nga ng tent nila ate. Kumpara sa tent ko. Pero napakadaling i-assemble ng tent ko. Wala pang isang minuto nakatayo na ito. Automatic kasi. Kasi nga kaming 5 dito ng mga anak ko. Ito kila ate, napakalaki. Saglit lang din naman i-assemble to. Mga 3 araw. Uy, ang tagal. Joke lang po. Siguro mga 10 minutes or 7 minutes, okay na tapos na yung tent nilang i-assemble. 6 to 8 person niya ang kasya sa tent nila. Samantalang itong tent ko, kasya ang 46 person. Tapos nga namin maglatag ng tent, eto magluluto na kami, mag-iihaw-ihaw na. Kahit kumain na kami ng tanghalian sa bahay, nakakagutom pa rin. Lalo na pag naamoy na yung mga inihaw. First time nga namin mag-banding magkapatid kasama ang mga Junakis. Malalaki na rin kasi ang mga bata, mga hindi na alalayan. Nakakatulong na rin sa pagdibit-bit. Lalo na, dalawa lang kaming matanda. Uy, grabe sa matanda Matanda yun. Dito nga kami magpapalipas ng gabi. Overnight ba kung tawagin? Para masulit naman ang mga bata. Itong dalawang to galing lang sa ilog. Nagugutom na raw sila kaya dinaan na lang nila sa sayaw. Yung iba yung mga nakababad pa sa ilog. At napasayaw lang na ako dyan ng hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibi. Oo, tama na. Masyado na kayong masaya. Baka i-bash nyo pa ako? At sumapit na nga ang gabi. Unti-unti nang lumalamig ang simoy ng hangin. Kumain na nga kami ng gabihan dyan at kanya-kanya nga ng press itong mga to. Napakarami nga namin kasabay dito mag-overnight. Ang iingay nila. Hindi ka makakatulog sa gabi. Kasi nagiinuman sila, nagsasayawan, nagkakantahan. Ini-enjoy nila yung pagkakataong to. Katulad rin namin, ini-enjoy namin yung pagkakataong to. First banding kasi namin to, first camping din namin. Ang mga bata nga namin kasi paglayasan pa, naghahanap sila ng kahoy kasi
raw nila mag-bonfire. Nagsumbong tuloy sa amin yung mga bantay dito sa campsite na huwag nila pagalain ng mga bata at gabi na, delikado. Paano yung bonfire nila? Dalawang kahoy lang na may apoy. Balak pala na nila mag-bonfire, hindi sila nagharap ng kahoy habang maaga pa. Ito nga si baby boy na pagalitan ng kanyang ina kasi sumama siya sa paghahanap ng kahoy. Para hindi siya mapalo, ayan, nag-ihaw-ihaw na lang siya ng hotdog, sinunog niya pa. Dahil gumana ang brain cell nila, sa wakas, nakagawa sila ng apoy. Hinakot nga nila yung mga tuyong dahon at mga tuyong damo. At naghanap naman sila ng kahoy. Kaya tumagal din ang kanilang bonfire. At habang nag-chill kami dito, yung mga bata nakababad pa rin sa ilog. Bandang 10:00 na nga ng gabi niya. At sobrang lamig na nga ng simoy ng hangin. Kaya naka-jacket na ako dyan. Samantalang yung mga junates namin naroon nakababad pa rin sa tubig. Na para bang hindi sila nilalamig. Hindi daw kasi malamig pag nakanublob sa tubig. Ay nako, mga bata nga naman. Naalala ko nung bata pa ako, ganyan din ako. Matatag sa lamig. Hatang-hata naman na ini-enjoy nila yung tubig. At sinusulit nilang banding nilang magpipinsan. Dahil nakaramdam na nga ng antok ang matatanda. Hoy, matanda ka dyan. Dalawa lang naman kami ditong matanda ng ate ko. Inaako na nga namin ng mga bata para mag-asikaso na para matulog. Nagligpit na rin kami ng mesa. Marami kasi aso pusa dito. Baka pagising namin, wala na kaming kainin. Ay siya, matutulog na kami. So paano, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa panonood. Ride safe mga idol. See you next vlog. Bye-bye. Panginoon, maraming salamat po sa gabay at sa blessing na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. At patuloy mo po kaming gabayan at iligtas sa kapahamakan. Amen.